I'm Dan Ramos Jr. No, by God's grace, isa akong veteranong networker din po at for almost 22 years po akong naging networker. So marami akong networking company napagdaanan at maraming naranasan before God give me this formulation. Okay, so marami po tayong pag-uusapan po ngayon. So magkakaroon po tayo ng mga question and answer siguro mamaya, depende sa ating host. Pero ako po ay magtutok na about sa product. Okay? World Premier Corporation with a dynamic option a collaboration po, no partnership. Thanks God for this opportunity na ako po ay magkaroon ng bahagi sa journey ng dynamic option. So, this is our background. We have also this kind of legalities, no? Since 2017 po tayo nag-start. Then, we are awarded po ang ating formulation per se, that postbiotic po is, ilang taon po tayong na-awardan ng government award po ito ng PTB4, Philippine Outstanding Brand of the Year. Ayan, na front page po tayo ng Best Magazine because of the high potent postbiotic po natin. Di na-interview for how many TV station. And world class po, na-awardan po tayo sa Japan. Okay? Because of that formulation, because of our formulation. Okay? So, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa because I'm excited. I'm excited sa ating pag-uusapan. Here we go. So, guys, sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon, to be honest with you, hindi ho nakakatakot ang cancer. Even HIV. Hindi ho nakakatakot ang sakit. Wrong mind setting lang po ang mga pangyayari sa mundong ito. Our product ay grabe po ito. Hindi ho tayo pwede mag-offer ng 3 months money back guarantee kung hindi po effective po ang ating product. Pinapalakpakan yan. May palakpak ba dyan? Yahoo! Okay? So, we are stronger than cancer. It is because by God's grace. Wala namang kwenta ang product po natin kung hindi po natin ito ang Panginoon ng ating aasahan. Gagamitin lang po ito ng Panginoon. Okay? So now, here we go. I'm excited for this. Are you ready? So, why do we age? No? Why do we age and why do we get diseases? Pasensya na kayo sa aking pagbigkas ng islang because ako po ay Bisaya na Tagalog, but tuloy-tuloy lang po ako ngayon. So, bakit po nga ba ang tao nagkakaroon ng aging? What do we mean this? Why do we age? Ibig po sabihin, nagkakaroon ng aging ang tao means may mga taong advanced ang mukha pero bata pa ang edad. 50 ang mukha, pero 20 pa lang ang edad. So, pasensya na sa mga tinatamaan dyan, pero kailangan nyo ng postbiotic. Okay? So, why do we age and why do we get diseases? Bakit po tayo nagkakaroon ng sakit? Guys, listen very carefully. Despite of this everything, despite the widespread of using synthetic medicine and herbal products in the last decade, why cancer remain a major health problem and cardiovascular diseases the leading cause of death worldwide, and chronic diseases are still on rise. Guys, wala pong record na ang sakit po ngayon ay bumababa ang bilang, kundi patuloy na tumataas ang bilang ng may mga karamdaman. Ang cancer sa Pilipinas, according to the record today, every 1 hour, mayroong 11 na nagkakakanser. Kada isang oras, sa Pilipinas pa lang yan ha, mayroong 11 na nagkakakanser. 8 ang bata, 7 ang adults. Cancer remain a major health problem today. Cardiovascular diseases, the leading cause of death worldwide. Ano naman po itong chronic diseases na patuloy na tumataas? Ito po yung sakit na paulit-ulit na kailang balik ka na sa doktor until today may sakit ka pa rin. Yan po ay chronic diseases. But the question of this slide is, despite of the synthetic medicine, especially herbal product in the last decade, kung ang mga produktong ito ay totoong nakakagaling, bakit walang nagde-declare na cancer is curable? But by God's grace,
the postbiotic, our product, we can declare cancer ay curable po. Okay? Pinapalakpakan yan. Okay? So, hindi ho ba kayo nagtataka ilang dekada na mayroon na pong mga herbal product pero bakit walang solusyon pa rin ang mga karamdaman? Okay? Like for example, too much herbal is toxicity in the body. So, wala pong pag-aaral na ang herbal product ay gamot. Wala pong gamot na herbal product. Makakatulong ang herbal, pero hindi po siya gamot. Okay? Hindi po siya nakaka-cure ng sakit. And if we take herbal product according to the facts and the research, too much herbal is toxicity in the body. You know why, guys? Because herbal is organic. Lalo na kung hindi masyadong napaprocess ng maayos ng mga backyard na planta. Okay? So kapag ang organic ay hindi na-process ng maayos sa loob ng ating bituka, dapat sa loob ng 24 hours na-process ang isang organic. Pag hindi siya na-process properly sa ating bituka, especially our gut, yan ay magiging toxic sa ating katawan kasi ang organic ay nabubulok pag hindi siya na-process ng maayos. Ang problema po ngayon, hindi na po maayos ang digestion ng lahat ng karamihang tao because may problema po tayo sa gut. Mamaya malalaman po ninyo. That's why too much herbal is toxicity in the body. Okay. Familiar po ba kayo sa stem cells? Stem cells from animals are not compatible for human cells. In human blood type, in some of them can cause death and diseases. Stem cells pa more. Stem cells from deer, stem cells from usa, iba po ang cells ng human. Iba rin po ang cells ng animals. Kapag tayo ay nag-take ng stem cells from animals, walang halong biro, maa-adapt natin ang attitude ng animals at sisirain po ng stem cells from animals ang cells ng tao na siyang sanhi para tayo ay magkaroon ng karamdaman or pwede nating ikamamatay. Give me a clinical trials na compatible ang stem cells ng plant or ng animals sa human. Pag mayroon kayong maibigay, isasarado ko ang kumpanya ko. Wala pong trials at patunay na compatible ang stem cells ng animals and human. Kaya nga animals eh. Biblically, kanino ibinigay ang kuman sa nilikha ng Diyos? Sa tao. So hindi tayo pwedeng dapat magpakuman sa animals. Okay? So next is 85% of total gluten or gluten found in barley. Okay? Gluten can make immune disease worse. Anong ibig sabihin po ng can make immune disease worse? Ang immune system, pag kumapit ang gluten, sisirain niya ang diskarte ni immune system. Magiging crazy si immune system, magiging dumb si immune system. Pag naging crazy si immune system, sisirain ni immune system ang ating cells, organ, and tissues. It is because of gluten. So saan matatagpuan ng gluten? 85% nandyan sa barley, kahit pa-artista pa ang may hawak niyan. Basta barley, may 85% gluten. Ano ba ang gluten? Sample na lamang po ang gluten is kagaya siya ng isang ispalto or bubble gum na tumigas sa init ng araw. That is gluten. Pag pumasok ang gluten sa ating bituka, hindi siya pwedeng ma-digest ng human o ng ating bituka. That's why, pag tumagal ang gluten sa ating bituka, ang tawag dyan is leaky gut. Magkakaroon ng leak ang ating gut. Gut means bituka. Okay? So that is gluten. Not only immune system magiging worse, it can cause of leaky gut, the cause of all diseases in cancer because of gluten. Barley pa more. Okay? Cultured spirulina can cause bloating, nausea, insomnia, headaches,
cramps at ito ang delikado sa spirulina. Okay? Bawal sa may pre-existing thyroid and inhabitants of fungi because spirulina galing sa ilalim ng dagat, ikukulture ng mga manufacturing company at yan ay cultured means buhay ang organism niyan. Yan ay titirahan ng fungi. Okay? Hindi siya mamamatay si fungi hanggang doon sa capsule, hanggang doon sa bote, buhay na buhay ang fungi or bad fungi na nandyan sa spirulina. Favorite po yan na tirahan ng fungi or bad fungi kasi mayroong good fungi. Malalaman nyo rin yan mamaya. Okay, next is live probiotic. Ang ating product po, mayroon po siyang probiotic na halo. Pero the flagship is the postbiotic. Okay? Tayo lang din po ang may coffee. Coffee, no? Kagaya ngayon, nagkakape ako. Tayo lang po ang may coffee na mayroong good bacteria pero hindi live ang good bacteria natin. Is spore or dormant. So live probiotic, not all probiotic are safe to intake. Some of them can cause cancer and diseases. Kasi ang buhay na probiotic, mabubuhay lang siya ng 4 to 8 degrees. Cold or hot man siya. Pag namatay siya sa capsule pa lamang at ininom mo ang patay na probiotic or good bacteria, yan ay magkukos ng damage ng ating gut also and cells. So this presentation, this is slide, ang tinutukoy natin dito po, bakit ang sakit patuloy na nagkakasakit na hindi bumababa ang may bilang ng mga sakit despite for how many decades of herbal product in the last decade. Therefore, wala sa herbal product ang solusyon ng anumang uri ng karamdaman at walang clinical trials na ang herbal product ay nakakagaling, nakakatulong pero hindi nakakagaling. At yan, nilabas ko sa inyo ngayon. Ang facts research ay hindi po tayo nagyayaw-yaw na hindi po ito katotohanan at walang facts. Okay, next. Here we go. Sino si Hippocrates? Ang sabi po ni Hippocrates, walang kukurap. All disease begins in the gut. Okay? Why the Greek physician Hippocrates, the founder of modern medicine, said, all disease begins in the gut. But the flip side of that coin is also true. All health begins in the gut. Teka lang, ano ba itong gut na tinutukoy ni Hippocrates? Hundreds of years, patay na po si Hippocrates, pero buhay pa ang kanyang research. At pinalo up po ito ng mga scientists. Itong tinutukoy niya na ang lahat daw po ng sakit ay nagmumula sa gut. By the way, walang sakit na minamana. Hindi po totoo na ang sakit minamana. Wrong mindset na naman yan kasi business po ang sakit. Cancer po ay negosyo. Lahat ng sakit ngayon, negosyo. Pati ang manamanang sakit, negosyo yan. Bakit? Pag pumunta ka sa doktor, magpa-check up ka, ano ang interview, anong background ng magulang mo, anong sakit ng magulang mo. Pag sinabi mo ganun, ganito ang sakit sa magulang mo, oy, mag-prepare ka na. So may mindset ka na nang mali. Hindi po totoo na ang sakit ay minamana. Mismong si Hippocrates ang bumasag dyan. Lahat ng sakit ay nagmumula sa bituka. Ano ang gut? Hindi lang po bituka. Ang gut ay bibig, lalamunan, entrance, daanan, lagayan that is small and large, at labasan that is puwet or anus. That is category of gut. Pero ang tinutukoy ni Hippocrates na malaking part ng gut ay ang small and large intestine natin. At ang sabi niya, lahat ng sakit mula sa bituka. Pero ang sabi niya rin, lahat din ng pagkagaling ng sakit at pagiging healthy ng tao ay sa bituka. Uulitin ko, ididiin ko to sa inyo, pakinggan nyo pong mabuti. Kung gusto mong magkasakit, bituka ang dahilan. Kung gusto mong gumaling sa sakit at maging healthy, bituka pa rin ang dahilan. Sino ang nagsabi? The founder of modern medicine. Huwag na kayong makinig sa iba.
Sabi nito ni Hippocrates, therefore, atin ngayong uungkatin, ano ba ang tinutukoy niya na dahil sa bituka, nagkakasakit. Dahil sa bituka, gagaling ang sakit. This is the main event of this evening. The next page. Okay? Ito po ang tinutukoy na ito ang topic na The Human Microbiome Project. Nahuli yung title. The Human Microbiome Project. I-click nyo yan sa Google, lalabas yan, yung research na yan, and because of this research, for 1 year po akong nag-research, natuklasan ko ang formulation ng ating malupit na produkto because of this page, because of this presentation, natuklasan natin ang produkto, ang formulation ng ating product. Okay? So the Human Microbiome Project. Nagkaroon po ng project funded by US government. Nilaunch po ito ng US National Institute of Health. This project na tinawag na the Human Microbiome Project. Ibig sabihin ng project na ito, human tayo, microbiome means good bacteria, good viruses, and good fungi. Microbiome or microbes means good bacteria, good viruses, and good fungi. For 40 years, up to date, patuloy na nag-aaral itong 200 researchers and 80 research institute patungkol sa mga gut o sa mga microbes na nandyan sa ating gut. Okay? After 40 years na pag-aaral, may natuklasan po itong 200 researchers na to and the 80 Research Institute. Mayroon silang natuklasan sa ating bituka na mayroon palang nakatira sa ating gut. Yun yung tinutukoy ni Hippocrates na yun ang dahilan ba't may sakit ang tao. Yun din ang dahilan kung para gumaling ang sakit ng tao. Yung microbes, yung microbiota. Mayroon tayong 100 trillion na nakatira sa ating bituka na good bacteria, good viruses, and good fungi. In total weight, up to 2 kilogram. Mayroon tayong 2 kilo na nakatira sa bituka na 100 trillion good bacteria, good viruses, and good fungi. Sa bibig hanggang lalamunan, mayroong more or less 10 trillion microbes in our bibig hanggang lalamunan. Pero let's talk about yung bituka na 100 trillion. Guys, after 40 years na pag-aaral, na natuklasan nila na mayroon tayong 100 trillion sa bituka ng microbes, inaral po ng mga scientists na ito ang characteristic ng mga microbes. Anong dahilan? Bakit nandyan sila? Bakit sila nakatira dyan? Bakit nandyan sila sa buhok? Nandyan sa skin, nasa lalamunan, anything, everything in our body, all organs may nakatira na mga microbes, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya. But let's talk about the microbes in our bituka na 100 trillion. After 40 years po, napag-aralan nila ang characteristic ng bawat microbe sa loob ng bituka at sa katawan ng tao. Kaya tinawag nila na microbes make it men. Anong ibig sabihin ng microbes make it men? Ang ibig sabihin ng microbes make it men, sila ang bumubuhay sa tao sa araw-araw nating pamumuhay. According to the research, okay? Isa dyan sa topic natin ni Dr. Robert Ruari. Ayan, ituloy-tuloy ko muna. Okay? Without healthy, imbalanced gut microbiota, it would be very difficult to survive. Ibig pong sabihin, guys, we cannot survive without the good bacteria, good viruses, and good fungi according to this research. According to these 200 researchers and scientists, without them, we cannot survive because microbes make it
men. Why? Kung wala ang microbes, we cannot survive. It is because of their five function. What is their five function? Yun yung dahilan bakit tayo binubuhay at nabubuhay. Number one function, digest food to produce nutrients for human cells. Isa sa number one trabaho po ng mga microbes sa loob ng bituka, sila ang nagda-digest ng ating mga kinakain. Ano po ang mayroon sa pagkain? I don't know kung nakikita nyo po ang aking sample ngayon. Halimbawa, itong sa kamay ko, ang kamay ko ay ang bituka. Itong tissue na to ay pagkain. Okay? Nakikita po ba sa video na? O hindi ko alam. Okay? So, Nakikita. ito ang bituka. Ito ang pagkain. Ang bituka po ay lagayan lamang. Bodega at lagayan lamang. Imbakan lamang ng kinakain. Pero hindi po bituka ang nagda-digest ng ating kinakain. Correction lang po. Hindi bituka. Pero ang bituka, yung belay at saka microbelly, yun yung parang mga tuwalya. That is belay and microbelly. Yun ang nag-a-absorb. Pero hindi bituka ang nagda-digest ng ating kinakain. Ang mga microbes ang nagda-digest ng ating kinakain. Ninangat-ngat din po nila ang ating mga kinakain to separate the nutrients. Okay? To produce the nutrients at yung mga excess calories na hindi na nutrients, idudumi natin yun because also of microbes. Tumatai po tayo, it is because of microbes. Nagkakaroon po ng nutrients ang ating mga katawan, it is because of microbes. Okay? Ngayon, hihimay-himayin ko. Ano ang purpose ng pagkain natin? Kaya tayo kumakain because sa nutrients. Ngayon, para saan ang nutrients? Para sa cells ng tao. Okay, walang ibang dahilan kung ba't po tayo kumakain to produce the nutrients for human cells. Because human body are made of 10 trillions of cells. Therefore, tayo po ay binubuo ng 10 trillions of cells. Ang buhok ay hindi pwedeng maging buhok without cells. Ang skin, hindi pwedeng maging skin without cells. Ang mata, hindi pwedeng maging mata without cells. Anything, everything, ngipin, kuko, buto, puso, all organs without cells, hindi pwedeng maging organs. Because ang tao ay binubuo ng 10 trillions of cells. Gaano kahalaga ang cells? Cells are the structure and foundation of human body. Ang building kapag walang haligi, hindi pwedeng tumagal ang building o hindi pwedeng tumayo ang building. Kung may haligi man ang building, kung mali naman ang timplada ng haligi, hindi rin tatagal ang building. Dapat tama ang timplada ng building at dapat kumpleto ang haligi ng building para umabot siya ng 50 to 100 years ang isang building. The same also ang tao, ang ating haligi para tumagal ng 100 plus ang buhay natin, dapat kumpleto lagi ang 10 trillions na haligi natin. Means cells. When we talk cells, human. When we talk human, cells. Ang cells ay tao. Ang tao ay cells. Ang tao ay binubuo ng cells. At ang haligi ng tao ay cells. Ngayon, para kanino ang nutrients? Para sa cells ng tao. Pag walang nutrients, ang haligi ng tao hindi tatagal. Masisira, magkakaroon ng deterioration, hindi tatagal ang life ng tao, kaya may aging ang tao, maagang tumatanda kasi wala ka ng proper nutrients. Guys, we need to take care our 10 trillions of cells para umabot po tayo ng 120 years. Dahil po,
ang natural death ng ating 10 trillions of cells is 120 years. Pwede pong mangyari yan hanggang sa ating panahon ngayon kasi yan yung design ng lifespan ng ating cells. Pero bakit 70 years na lang ang buhay natin pababa? Because ang cells natin sirang-sira na sa lahat ng ating kinakain ngayon. Bisyo, pagkain, soft drinks, lahat ng pagkain natin ngayon may chemicals na po. Samahan pa ng synthetic medicine. You know why? Umiiksi tayo because umiiksi ang buhay because ang ating cells wala nang proper nutrients, nasisira pa ng chemicals, 70 years pababa na lang ang buhay po natin. Pero kung gusto nyong humaba ang buhay natin, bata tingnan ang mukha, kagaya ko, 50 anyos na, oh, di ba? Okay? So, bata tingnan ang mukha, pero ang edad matanda na, ibig sabihin ang kanyang cells ay kumpleto pa. Okay? So ano naman ngayon? Ang proper nutrients na kailangang i-take ng tao para ma-produce natin ang proper nutrients. Ang tawag dyan, 90 essential nutrients. According to 40 years, may kinalaman po ito sa topic sa ating research. 40 years pong pag-aaral. Another research po ito ha, maliban dito sa microbes. 40 years na pag-aaral na tuklasan ng science na kailangan pala nating kumain every day para umabot ng 100 plus ang cells natin, we need to take the 90 essential nutrients. Ano yon? 60 minerals, 16 vitamins, 18 amino acid, and 3 fatty acid. Paano natin ma-meet yun everyday? Katumbas nun ay 15 kilo ng prutas at gulay and 16 kinds of fruits and vegetable. Pag hindi natin yan nakain, yung essential na yan, hindi ho tayo aabot ng 120. Kung hindi natin ma-meet. Kasi kumakain na lang tayo nga ng karamihan, kumakain tayo pero hindi naman talaga essential nutrients. Nabusog tayo pero wala naman talagang proper nutrition o nutrients. Kaya maiksi pa rin ang buhay ng tao. Pero para humaba ang ating cells, ang ating haligi na 10 trillions, we need that 90 essential nutrients. Guys, mahirap na pong kainin yan. Pero good news, ang 5 capsule ng ating prime cell and 5 sachet ng ating postbiotic coffee, equivalent po siya ng 15 kilos of fruits and vegetable and 16 kinds of fruits and vegetable because our product, ang ating technology nga ginamit ay hindi nano, mas maliit pa sa nanotechnology, molecular form of technology. Pinapalakpakan niya ang product natin. Okay? Mukhang malungkot kayo. Bawa, hindi ko alam kung pwede pumalakpak dito. Okay, tuloy-tuloy tayo. Okay? That is our product. So, why microbes make it, man? Because sila ang nagpo-produce ng nutrients. Without proper digestion, walang proper nutrients. Kung walang proper nutrients, malnutrition. Iiksi ang buhay, magkakasakit. Sino ang gagawa nun? Si microbes. That's why microbes make it, man. Number 2 function, bakit tayo nabubuhay because of microbes? Develop, repair, regenerate, revitalize human cells. Therefore, ang haligi natin ay ang cells. Pag nasira ang cells, dinidevelop ng microbes. Therefore, tatagal ang haligi kasi mayroong nagde-develop, may nagre-regenerate, mayroong nagre-revitalize. Guys, hindi po natin kailangang uminom pa ng produkto para mag-regenerate, mag-revitalize, ma-develop ang human cells. Mayroon na tayo sa loob ng ating katawan. God is great. Nilagyan niya tayo ng tagapangalaga sa ating katawan. And that is microbes. Alam nyo, pag nasira ang cells natin, may magre-repair at may bagong cells, ang ibig sabihin nun, araw-araw bagong panganak ang tao, tayo, inside. Okay? Number 3, function why microbes make it, man. Flush out body pollution to protect human cells. Pag pumasok kasi ang chemical sa loob ng katawan at hindi siya na-process or na-flush out, na ilabas within 24 hours sa ihi, sa dumi, sa plema, sa pawis, ang cells ng tao sisirain. Okay?
Ilang beses tayong kumakain sa isang araw? Sometimes 5, sometimes 4. Okay? 3 to 5 times tayong kumakain sa isang araw. Means, 4 hanggang 5 tayong napapasukan ng may basura at toxic. Pero ang tanong, ilang beses kang dumudumi sa isang araw? Isang beses lang. Karamihan, isang beses lang. Ang tawag dyan, critical na ang buhay mo. Hindi ka aabot ng 80 anyos. Pag isang beses ka lang tatae sa isang araw na 4 hanggang 5 kang kumakain, ibig sabihin yan, mas maraming naiwang toxic kaysa lumabas. That's why pagdating ng 40 years old natin, doon naglalabasan ang sakit kasi naipon na in just 40 years to 50 years ang ating chemical, nasira na ang ating cells. Guys, take note, bear this in your mind. Walang sakit ang tao kapag hindi na-damage ang cells. Pag walang damage na cells na tao, mahaba ang buhay ng tao. Ano ang nagdadamage sa cells ng tao? Chemicals mula sa ating kinakain, synthetic medicine, at yung mga stressful na tao na laging nag-iisip sa inyong mga utang. Okay? Kaya nai-stress, nakakasira ng cells yan. Hindi pwedeng magkasakit ang tao kung intact at walang damage ang cells ng tao. Who can take care our cells? The microbiota. Ilalabas ni microbiota ang lahat ng chemicals within 24 hours, therefore safe ang cells ng tao. That's why microbes make it men. Number 4, functional medicine to provide medication. Yan ang isa sa trabaho ng good bacteria, good viruses, and good fungi. Functional medicine to provide medication. Ganito. Ulitin ko. Ba't may sakit ang tao? Because na-damage ang cells. Ba't may cancer ang tao? Na-damage ang cells. Huwag kang magbintang ng iba. Ba't may sakit sa puso? Na-damage ang cells ng puso. Bakit dinadialysis? Na-damage ang kidney, yung cells ng kidney. Bakit malabo ang mata o nabulag because of diabetes? Because na-damage ang cells. Wala kang ibang pagbibintangan. Guys, ganito. Pag nagkasakit ang tao, magre-request ngayon si cells kay microbes. Ang tawag doon, chemical signaling. Okay? Chemical signaling. Pag nagkasakit si cells, sasabihin ni cells kay microbes, gawan mo ako ng gamot sa ganitong klaseng sakit ko. Dito sa loob ng ating bituka, sa ating gut, magkikreate ng gamot si microbiota. That's why sabi ni Hippocrates, kung gusto mo ring gumaling ng sakit mo, dyan lang din sa bituka. Because of microbes. Dalawa ang trabaho ni microbes sa pagpapagaling ng sakit. Magkikreate sila ng gamot according sa specific na sakit na request ni cells kay microbes. At sa 100 trillion, may isang batalyon dyan na talagang pagagalingin niya ang sakit ng tao. I-repair na lang ng i-repair. At may isang batalyon dyan na gumagawa lang ng gamot talaga for that specific na sakit. That's why si microbes is functional medicine to provide medication. God is great. Binigyan niya tayo ng little doctor and medicine in our gut. Lastly, and number 5, function of microbes. That's why microbes make it man. Number 5, develop mother cells. Guys, we have our own cells developed by microbes in the gut. Pag nagkulang ang ating cells, si microbes magkikreate ng another more cells in our gut, sa bituka natin. Okay? And train immune system. Take note of this about immune system. Ang karamihang ang alam ng karamihan, kung gusto mong gumaling sa sakit, ang laging sinasabi, si immune system palakasin. Tama ba na si immune system palakasin para gumaling sa sakit? Tama, mali. Mali, as in mali. Bakit? Lahat ng may sakit na autoimmune disease. Okay? Like leukemia. Lahat ng may sakit na may autoimmune disease. Sino ang may kagagawan dyan? Immune system na malakas. Super lakas. Pero bobo.
Okay? Bobo na malakas, bibigyan tayo ng sakit ni immune system kasi hindi niya kilala, nakakampi pala ang cells pero sinira niya. Hindi po dapat malakas lang si immune system. Yes, tama na ang vitamin C ay pampalakas. Pero ilang dekada nang may vitamin C, bakit sakitin pa rin ng tao? Because pinalakas mo si immune system, pero bobo ang tawag doon, crazy immune system or dumb immune system. Dapat balance si immune system. Matalino na, malakas pa, kaya niyang magpagaling ng cancer at anumang uri ng sakit. Also, si immune system. With the help of microbes, ang teacher ni immune system para tumalino at lumakas ay ang microbiota. Immune system without microbiota cannot stand alone because teacher niya si microbiota. Okay? The only product in the market sa buong Pilipinas ngayon na kayang patalinuhin si immune system at palakasin, yan lang ating prime cell. Walang iba. Pinapalakpakan yan in our postbiotic coffee. Okay? So yun yun. Okay? We'll train immune system which is a rapid and effective to prevent and cure diseases. But guys, most people today have imbalanced microbiota. Ano pong ibig sabihin ng imbalance? Yung 100 trillion na nandyan sa bituka mo at karamihang tao ay hindi na kumpleto. The rest patay na, yung iba naging bad na. Okay? Paano namatay? It is because ang chemicals na mula sa ating mga kinakain at iniinom, hindi lang cells ang pinapatay at sinisira, kundi ang ating mga microbiota. So pag out of balance na ang microbiota, hindi niya na magagampanan ang 1 to 5 function. Okay? So kung hindi niya na magagampanan ng tama ang 1 to 5 function, doon ngayon umiiksi ang buhay ng tao na instead aabot tayo ng 120 pataas hanggang 70 na lang tayo pababa, tsamba na lang ang 80. Anong dahilan? Ba't umiiksi ang buhay ng tao? Kasi pakonti ng pakonti ang ating mga microbiota. Kapag kumukonti ang microbiota, out of balance na siya, wala nang proper digestion, wala nang proper nutrients, wala nang nagre-repair ng haligi, wala nang nagpa-flush out para protected ang ating haligi, wala nang functional medicine, wala nang nagpo-produce ng mother cells, at wala nang nagpapatalino. Kung hindi magagampanan ang 1 to 5 function, what did you expect? Sakit, iiksi ang buhay ng tao. Most people today have imbalanced microbiota. Guys, without healthy and balanced gut microbiota, it would be very difficult to survive. Restore your microbiota to cure, prevent diseases, and to restore your cells in life. Guys, basic presentation. No need to present this napakahaba. Ginanito ko lang to para lang nyo maintindihan ang product natin kasi connected sa product natin. Simple lang. Kung ayaw mo magkasakit, dapat wag mabawasan ang 100 trillion sa bituka mo na gut, sa iyong gut ang microbes. Pag hindi bawas ang 100 trillion, protected ang human or cells. Means, kumpleto din ang ating 10 trillions. Pag kumpleto ang 100 trillions, kumpleto ang 10 trillions. Kapag kumpleto parehas, ang buhay ng tao mahaba. And we are protected. Kahit matanda na ang ating edad, bata pa rin ang ating mukha. Kahit 100 years na tayo mahigit, bata pa rin ang ating mukha because everyday nire-repair ang cells natin. Okay? So, now, how can we restore our microbiota? Okay, this is our product. Okay? Ito po ay part ng research natin kung ba't natin natuklasan ang ating produkto, ang ating formulation. Itong slide na ito, yung maliit na presentation na yan sa gilid, yan po ay ang kapal niyang research na yan. Halos mag-blurred na ang mata ko for how many, almost 1 year. Okay? Buti na lang nailabas ko na ang produkto, kaya napakalaking po. So yan po siya. Yan po ang patunay sa isa sa research po natin
na ang ating postbiotic functional supplement, it was 18th century pa po ginagamit na. Ito ay tinago, hindi sinuportahan ng malalaking industriya ng pharmaceutical kasi mamamatay nga po ang kanilang negosyo. Okay? Ito po ang ingredients and function ng ating product. Transient microbiota. One capsule of our product ay mayroon po siyang transient microbiota. One sachet of our coffee, iinom muna ako, mayroon po siyang transient microbiota. Pag sinabing transient microbiota, siya po ay susuporta. Yung tinutukoy na microbiota kanina, yung nasagat, yan po ay resident microbiota. So therefore, since from birth, mayroon na tayong resident microbiota. Yamang sila ay out of balance na. We need to bring back our 100 trillion sa pamagitan ng pagtulong ng transient microbiota. Ang ating capsule at ang ating kape, mayroon pong 1 capsule, mayroon po siyang 1.5 billion CFU na kayang mag-produce ng 300 billion. In 1 capsule, kaya pong mag-produce ng 300 billion. Kayang mag-produce ng 300 billion in our gut. That's why, within 1 month to 3 months, taking our product, 3 capsule to 9 capsule a day, lalo na kung malala. Okay? 1 month to 3 months, mai-recover na ang 100 trillion. Ang sakit po ay kaya pong gumaling. It is because microbes ay functional medicine. Ayan po siya. Okay? 1 sachet of our postbiotic coffee, mayroon po siyang 30 billion. By the way, our coffee, the only coffee in the market na masarap ang tulog mo, zero caffeine, at sa isang sachet, mayroon po siyang 30 billion good bacteria, good viruses, and good fungi. Don't miss our coffee. If you miss our coffee, you miss the half of your life. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sarap ng kape natin. Kape pa lang, malilimutan mo ang utang mo. Okay? So, yan. So, yan. Isa pa sa laman ng ating product, FOS Prebiotic. So, mayroon tayong transient microbiota, good bacteria, good viruses in 1 capsule and sachet. Mayroon din po tayong FOS Prebiotic. Ano naman po itong si prebiotic? Si prebiotic po ay pagkain ng mga microbes. Take note, bakit kumakain ang tao? Para sa cells, dahil may nutrients ang pagkain. Ang mga microbes po ay mayroon din po silang cells. Kung tayo ay binubuo ng 10 trillions of cells, ang maliit na microbes, binubuo yan ng 90 trillions of cells. Mas matibay sila kaysa sa atin. But we need to feed them every day. Pag hindi natin sila napapakain every day, doon din nag-uumpisa na mamamatay sila, magmamalnourished sila. Since from birth, ladies and gentlemen, since from birth, nag-uumpisang pinapakain ang microbes ng baby. Kung ang baby pinapadede sa gatas ng nanay para malusog ang baby, the same also yung baby, mayroon ding baby microbes. Saan kukuha ng source ang baby microbes na ipagkain sa kanya? Nasa gatas din ng nanay. Dalawa ang source ng gatas ng nanay. Number 1, colostrum. Para saan ang colostrum? Para sa human cells. Human baby. Yung baby, kailangang ma-feed. Hindi pa siya pwedeng kumain ng pagkain kasi baby. So ano kailangan ng baby? Gatas ng nanay. Anong mayroon sa gatas ng nanay para maging strong ang cells ng baby? Colostrum. Number 2, anong mayroon sa gatas ng nanay? Human milk oligosaccharide. Ito ang prebiotic for the baby microbes. HMOS. HMOS for the baby microbes. So, habang naggagatas ang baby human, kumakain din ang baby microbes because mayroon siyang human milk oligosaccharide. That is prebiotic. 3 years. Hanggat may gatas ang nanay, huwag ihiwalay ang baby.
sa gatas ng nanay. Kapag ang baby wag hiwalay sa gatas ng nanay, hanggat may gatas ang nanay, strong ang cells ng baby, strong din ang cells ng baby microbes, at itong bata na to hindi siya sakitin. Pwede siyang umabot ng 120 kung tuloy-tuloy ang pag-inom ng baby ng colostrum, that is stem cells. Okay? And tuloy-tuloy ang pag-inom ng baby microbes ng human milk oligosaccharide. But after magatas, maubos ang gatas ng nanay in just 3 years, wala nang follow-up. Therefore, hindi na tayo aabot ng 100 plus. You know why? Because hindi na natin napapakain properly ng proper nutrients ang cells ng tao, and hindi na natin napapakain ng tawag dito ng prebiotic ang baby. But good news guys, mayroon po sa ating produkto. If we take our product, mayroon siyang prebiotic to feed our microbes. Also, our coffee, mayroon siyang prebiotic. Capsule and coffee the same. Mayroon na siyang transient good bacteria, good virus, and good fungi. Mayroon pa siyang prebiotic. Okay? Ano pang laman ng ating product? Postbiotic. Mayroon po itong postbiotic. And also, transient microbiota can produce postbiotic. Ganito po ang mangyayari. Si prebiotic, ano ang laman ng postbiotic? Ayan po ang laman ng postbiotic. Okay? So, si prebiotic, kakainin ni microbes. There we go. Pagkain ni microbes, that is postbiotic. Itatai po si prebiotic, kinain ni microbes, itatain niya ngayon ang kinain niyang prebiotic. Pag tinain niya po yung kinain niyang prebiotic, ito po ang kinalabasan niya. Postbiotic. Yan po ay 60 essential minerals. 16 vitamins. Yan po ang tae ha. Yan ang tae ni microbes natin na nandyan sa ating produkto na kinain niya si prebiotic. Yan ang kinalabasan. 60 minerals, 16 vitamins, 3 fatty acid, 18 amino acid with 46 antioxidant. Guys, 6 capsule of our product according to the clinical trials. 6 capsule of our product. Sa loob ng 6 weeks na tuloy-tuloy kang iinom, babata ka ng 10 years biologically. Ganon kalupit ang produkto po natin. Okay? Plus, mayroon po siyang B17. Can produce stem cells in our gut. Glutathione, collagen, dopamine, melatonin, serotonin. Ang mga kaibigan at kakilala ninyo may problema sa mental hospital, hindi po utak ang problema po nila. Kulang sila ng serotonin, dopamine, and melatonin. Hindi po utak. Ang mga may autism po, hindi po utak ang problema po nila. Kulang sila ng dopamine, melatonin, serotonin, in which is kayang i-produce ng ating produkto. Stress-free, memory development, ADD, ADHD, and to restore human cells. Sa mga may problema sa gabi na mag-asawa na hindi na tumatayo at hindi na ginaganahan si Mrs., kulang lang yan sa serotonin. Take our product in just 5 days. Grabe. As in, grabing sabong ito because of serotonin na grabing mag-produce ang ating produkto. Lahat po. Our coffee, take our coffee before meal, 30 minutes before meal, 3 times a day. Give me 1 month, 5 to 8 kilos mawawala sa'yo because of our coffee. Kumpleto na po ang produkto natin. Everything, anything na gusto niyo po, nandyan na po sa ating produkto. Dito pa lang po yan sa produktong existing natin ngayon na pre-selling po natin na Prebiker and Chia. Mas malupit po dito ang ilalabas natin na Prime Cell. Mamaya explain ko po sa inyo. Okay? Yan, train immune system and develop mother cells. Develop, repair cell tissues. That is our product. And heal cancerous wound. Guys, sa mga puputulin na lang ng doktor because of diabetes, ang paa, kamay, everything na nagsusugat-sugat na hindi na gumagaling, uminom ng product with 11 procedure, tanggalin sa capsule, ilagay sa sugat, give me 3 to 5 days. Tuyong-tuyo ang sugat, even the breast cancer na mayroong nagbabasa na, give me 1 week, tuyo yan. We have so many testimony
not only clinical trials. Grabe po siya. Yung mga in pain na may cancer po, masakit ang kanilang pakiramdam. Pag inom po ng ating product, in just 5 days, tanggal ang in pain kasi natuyo na po ang mga sugat sa loob ng katawan. Grabe po siya. Prevent more than 300 diseases. That is our product. Okay? If you take our product, hindi mo na kailangan pang magpa-hospital. Protected ka na by God's grace. Okay? And lastly, adjuvant. Pag sinabing adjuvant, ini-enhance niya po ang synthetic medicine and chemotherapy. Means, instead mag-chemotherapy ang may cancer ng 10 session, isabay si product with 11 procedure, 5 session, hindi na yan aabot ng 10 session, magaling na po ang may problema. Ang tawag po sa ating product, pag may cancer, hindi po chemo kasi chemo is chemical. Ang sa atin po is immunotherapy, natural chemotherapy. Okay? Ini-enhance niya po. Yung ilang taon na kayo nagme-maintain ng gamot, sa diabetes, high blood, sakit sa puso, 5 years, hindi ka pa rin gumagaling, 10 years, hindi ka pa rin gumagaling, isabay nyo ang product natin po. 1 month lang ang iyong sakit. Combination ng synthetic na maintenance mo with our product. 1 month to 3 months po. Tanggal na yung mga maintenance ninyo. Bumalik ka pa sa normal. Ang iyong sakit ay nawala po. Because adjuvant. Like antibiotics, 7 days. Ang sabi ng doktor, isabay nyo ang product natin. Matagal na po ang 3 days. 2 days po, magaling na kayo. Because our product, ini-enhance niya po ang synthetic medicine. Katulong siya ng ating mga doktor. Katulong siya ng synthetic medicine. Instead na sisirain ng synthetic medicine pero sinabay mo ang product, ini-enhance niya pa ang synthetic medicine na maging unnatural yung chemical. Tinoturn niya po sa alkaline ang chemical. Yung bad cholesterol, gagawin niya pong good cholesterol. Yung alcohol, gagawin niya pong minerals and alkaline. Ganon kalupit ang ating product. Paninipisin niya ang tubig na makapal para ma-absorb ng ating katawan. Lahat po dala na ng ating product because of microorganism po ang nagdadala ng ating product. Everything na nandyan na rin po. Okay? So yan, actually yan yung ating patunay, may clinical trials po tayo, may protocol number. Okay? Yung lumabas na product na yan, ay pre-selling lang po yan ng dynamic option while na hindi pa po lumalabas ang malupit na prime cell ninyo na habang wala pa po yun, itong tinutukoy ko nga 3 months money back guarantee, ito yung produkto na to, yung Chia and Prebio-Cure. Yan po ay pre-selling, yan po ay postbiotic. Okay, malupit na yan ha. Pag lumabas ang prime cell, kung nag-o-offer ako dito ng 3 months money back guarantee, paglabas ng prime cell, 1 month money back guarantee lang po ang prime cell kasi 500 times than this product. Pero malupit na tong product natin. Okay? Yan, ayan. That is pre-selling lang po ni Dynamic Option. Okay, yan ang ating prime cell. May palakpak dyan. Wala yatang palakpak ha. Okay? Tapos na po ako. So why prime cell advance? Yan. Kung yan po ang dinagdag natin, nagdagdag po tayo. Hindi po siya animal stem cells, apple stem cells. Naglagay din po tayo ng colostrum. At nagdagdag pa po ako ng 3 more powerful microbes na nandyan sa prime cell na wala doon sa iba kong mga brand. Okay? Ganon kalupit po ang ating produkto. Yun lang po. Kung mayroon pong question and answer, it's up to the host. Press from.